Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan. Kabayan Taurus, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong ikalabang kalahati ng buwan ng May 2025. Maraming salamat muna sa subscribe. Ay, ano yan? New subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ay May. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. General reading tayo, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi sa'yo. Maaaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari, or mangyari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ating isipan. Guide lang ako ng buhay o guide, pwede nyo tong gawing guide pero kayo pa rin magbabago ng buhay nyo, ha? Advice from a friend. Maaari makaka-receive ka ng advice galing sa kaibigan mo. Get back to the basic. May mga sitwasyon na kailangan mong bumalik o pagbabalik muli sa simula, no? Obstacle to overcome. Ibig sabihin, any obstacle na pagdadaanan mo, huwag kang mawala ng pag-asa kasi dito si Sun o nahandoon yung situation na unti-unti mo nang malalakpasan. Yung ibang obstacle na meron sa buhay mo, halimbawa, kasi kailangan mo mag-get back to the basic, di ba? Ibig sabihin, kung ang dami mong utang, di ba? Kailangan mong bumalik sa simula. Maaaring may mga utang na konti na bayaran mo na, o kaya may mga sitwasyon na kailangan mo bumalik from the basics kasi kailangan mo uling pagtiisan o mag-ipon para makabayad. Diba? O kaya naman is sa relationship o kaya sa trabaho. Mga ganyan, kung ano man sitwasyon. Kumbaga, andito yung konting dahon na unti-unti mo malalakpasan yung mga pagsubok sa buhay mo. Strong emotions, passionate, love, or hate. Iba dito, ano to, angry to. No? Siguro, hando rin yung situation na maaring iba is in a relationship. O kaya, either galit siya, relationship, or kasi this is a problem itong usok na to, no? Yan, yung problema. O kaya yung you need mong maging patient sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Sa nakita ko dito, if you're hungry, mahihirapan ka ma-overcome yung mga obstacle mo. Siguro, more on patient, kung kailangang magpakumbaba or ibalik mo yung dating ikaw, di ba? Tsaka, o kaya wag mo ipatulan yung mga tao na nagkakaroon ng galit sa'yo. Hayaan mo lang silang magalit sa'yo. Huwag ikaw yung magalit sa kanila. January, o parang ano siya, ice. O di ko kailangan maging cold ka sa kanila, maging cold ka sa kanila. No? Focus to yourself. Hayaan mo lang sila. Kung dito ka mag-focus sa sarili mo. Yan, may mga taong galit sa'yo. Sabihin dito. O kaya may mga hindi pagkakaintindihan when it comes to a relationship. No? Dito rin. Or sa kapamilya, sa mga kasama sa kung saang aspeto ng buhay mo yan. January also is 1 hour, 1 day, 1 week, 1 month. Or January is malapit sa puso mo na may kaarawan. Ingat kayo, parang nakikita ko kasi dito siguro may mga feeling drain or yung mabigat na pakiramdam o baka baaring nasa ibang bansa ka, no? Kasi cold. O kaya nandun yung situation na may mga tao na cold sa'yo, o kaya may mga illness, ganyan, sakit, no? Ingat kayo. Baka mga sipon, ubo, o hindi mabuting pakiramdam. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Yan. Kung sila ito, hayaan mo lang sila, huwag mo silang pakialaman. O kaya may mga taong matitigas ang ulo, o kung sino man sila sa buhay mo, may tao o mga tao na kahit na baguhin mo sila, hindi sila magbabago. Kasi ito sila. Also, dito is a fame, sa hungry fame, no? Yung iba dito. Or someone, maaaring itong tao na to. Ganyan.
Tingnan natin. Ay, ito. Energy ni Taurus. The second half ng month. For second half of month, ang nakikita ko sa yung energy mo is meron kang mga gagawin. Kumbaga iba dito is magkakaroon ng choices in life no? Magkakaroon ka ng choices in life sa mga bagay o sitwasyon na aaksyonan mo, sa mga bagay o sitwasyon na pakikitunguhan mo, sa mga sitwasyon na parang situation na siguro may mga gagawin kang task o may mga multiple priorities ka na gagawin this time na medyo mahirap, no, sa nakita ko dito. Also, ang nakikita ko rin sa'yo dito is may mga bagay o sitwasyon ka na mahirap siyang i-create o mahirap siyang gawin sa nakikita ko dito this week, this second half. Yun, siguro may mga gagawin ka. Any situation na may gagawin ka. Medyo mahirap. May mga disagreement, maaaring dito nga si fire, conflict, o may mga hindi pagkakasundo, may magtataas ang ego, ganyan. O kaya mga mapu-for of motivation ka sa mga gagawin mo. Ganyan. Wala yung lakas ng loob mo. Sa nakita ko dito, may mga tao na hindi ka nila gusto o hindi sila willing to collaborate o para magkaroon ng teamwork sa'yo. Ganyan. May mga situation na siguro a competition, ganyan. Siguro makikipag-compete ka or sila makikipag-compete sa'yo. Lalo na kung may mga alam mo na yung mga tataas ng ego, di ba? Kasi there's an ego situation ako na nakita dito. Yung mga ganong sitwasyon. Medyo may pain ako nakita dito. May pain, pero nakikita ko naman na kahit na may pain ka na mararamdaman, parang you keep going. Anong parating kay Taurus? There's a deep point, kumaga. Disagreement. Mami-misalignment ka daw dito sa mga gagawin mo siguro. Sa iba ganun, mami-misalignment ka sa mga tatahakin mo o gagawin mo o didesyonan mo. Aba, parang may blessing ako sa balikat Hindi ba? Meron nga. Ano ba yan, anak? Parating kay Taurus. Ano po yun? Ano yan si King of Wands? Ano po to? Okay. Parating sa'yo, may sadness Maaring meron kang, siguro this second half, magpapakatatag ka in your situation, pero makakaramdam ka ng lungkot, makakaramdam ka ng pain or frustration or a situation na mafe-feel mo na parang you're stuck or trapped, no? Handun yung maaring ikaw is mag-focus ka sa painful na situation mo sa buhay mo. Or maaari din naman na malilito ka, no? Sa iba sa inyo. Sa mga decision mo, sa mga aaksyonan mo, ganyan. Sa mga kasi nakikita ko dito medyo siguro ang nakikita ko may decision making ka na mahirap Tingnan ko nga. Universe, pero kung may mga gagawin ka to na action dito, it's up to you to make it happen. Kasi sinasabi dito is the choices is always available sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. May 3 of Swords ka Yung iba dito siguro, you still strong,
Pero, ang nakikita ko sa'yo dito, may sitwasyon sa buhay mo, kasi nandito si Three of Wands, may sitwasyon sa buhay mo na maaring may naaalala ka from the past situation na good things o happiness. Maaring sa partner mo, sa karelasyon mo man siya, sa kapatid mo man yan, sa nakakonect sa'yo. Yun ang nakikita ko dito. Also, parating sa'yo, ang nakikita ko dito, siguro kung may makikipag-usap sa'yo, no? Di ba, may makikipag-usap sa'yo. Tapos makakaramdam ka ng painful. May mga unexpected, a flow of emotion situation, ako nakikita dito. Maaring pain, disappointment, mga ganyan, mga intense, ganyan. Mga lungkot, yun na nakita ko. Sa iba, siguro andito yung magiging moody ka, no? May pagka-moody type, or hindi yung sitwasyon na ikaw or someone is maaring magtampo o may kikimkimin na sadness o may kikimkimin siya sa'yo, ganyan. Maaring iba dito is pagsiselos, ganyan. O kaya sa iba naman is meron kayong, tulad ng kanina, sabi ko kanina na siguro may mga maaalala ka or may mga mai-imagine ka na isang sitwasyon sa buhay mo. Mga ganun sa nakita ko. Ang hindi ko lang maintindihan, nakikita ko dito na may tao dito na hindi ko alam kung ikaw or someone, mapangling lang or hindi makatotohanan. Siguro when it comes sa'yo, hindi yung sitwasyon na kahit na nasasaktan ka, hindi ka nagpapakatotoo sa sarili. O hindi mo isinushow sa lahat. Maaring ganun sa iba. Pero may nangliling lang at may hindi. Kumbaga may taong nagpapanggap. Mari ko nagpapanggap ka sa nararamdaman mo. Diba? May taong narcissist dito, no? Ingat na lang kayo, no? Pero, trust ka sa intuition mo. Nagkakaroon dito ng iba ng victim mentality. Iba sa inyo. Self-imprisonment. Anong dapat iwasan ni Taurus? Okay, naintindihan ko. Tama nga to. Okay. Iwasan mo daw ang isang sitwasyon na tapos na. Ganyan. Iwasan mo din yung mga tao na iwasan mo o i-let go, no? Yung mga sitwasyon na natapos na, nangyari na, naganap na, yung mga tao na nambubuli, mga tao na nakapagbibigay sila ng sadness, yung mga tensyon na hindi na resolbahan. Siguro it's time to let go yung bagay na yun, o yung mga or a situation na alam mo sa sarili mo na hindi naman yun magiging good sa'yo. Yun, iwasan mo yun. Tsaka iwasan mo din yung masyado kang too much responsible sa mga bagay o sitwasyon mo. Kasi hindi ka naman si Superman, hindi ka naman si Spider-Man, Wonder Woman, o si Darna. No? Dito. Alam ko na responsable ka, pero yung too much, medyo na yun. Pero nasa sa'yo yan. Diba? Sarili mo naman yan eh. You need to focus on yourself. Dito. Something must be let go. Dito sa card, sinasabi dito. And then, kumbaga, kung may mga challenge na situation na nahihirapan ka, siguro, bigyan mo din ng halaga yung sarili mo dito. No? Iwasan mo na makalimutan mo yung sarili mo, bigyan ng halaga. Emotional, physical, kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, trabaho mo man yan. Yun. May nakikita ako dito na tao na ayaw. Siguro in the past, may namatay. No. Parang there's a situation na may nag-collapse. May bumaksak. Or
may pagguho o may nasira. Parang ganun na nakikita ko dito eh. And then also, meron ako nakikita dito na may taong parang baka nga nawala na siya. Parang handi yung sitwasyon na ano na may mga sitwasyon na hindi niya nakayanan. Siguro mga problema o sakit man yan o situation man yan, may ganun. May nasira eh. Tingnan natin ano ba tong card ko? Love is sa lahat ah. Dito may nag-aano dito, papadoktor, no? Hospital, doktor, siguro sapas na yun. Or may kailangan magpa-doktor. Yan, doctor, confined, paralyzed. Love is sa lahat ah. Sa iba sa inyo, siguro nagkaroon kayo ng third party, no? Sa iba sa inyo. Andito yung sitwasyon na when it comes to a love, ang nakita ko dito is maaring in the past is nagkaroon ng pagsisikreto ng isang tao dahil nagkaroon siya ng third party. Ganun sa nakita ko. O kaya naman, andun yung isang sitwasyon sa buhay mo na may tao dito na napapanaginipan mo na siya, napapanagginipan mo siya, pumapasok siya sa panaginip mo. May mga ganong sitwasyon. Kung may mga ganong sitwasyon, ibig sabihin is merong message siya na gustong ipahiwatig sa iyo. You need to trust sa intuition mo lang. And sa iba naman, dito, kung kayo is in a relationship, sa iba kasi it's more on siguro to. Nagkaroon na separation kasi maaaring yung isa is may piniling iba. If you are in a relationship, ang nakita ko dito is dalawa yung tao nagkaroon ng dalawang tao dito. Kasi yung isa pinili niyang maging makasarili. Kumbaga mas pinili niya yung sarili niya. Oo nga, may umalis nga. O may nag-let go. Okay, kung kayo is in a relationship, sa nakikita ko dito, maunawain yung isang tao sa inyo. Maaaring ikaw maunawain ka. No, hindi yung patient talaga. Actually, hindi yung isa siguro is tahimik lang. Kumbaga, handun yung isa na, kumbaga, they give love and support dun sa partner niya. Handun yung sitwasyon na tinuturing din niya yung partner niya as a friend. Or, ang nakikita ko dito is, friend kasi nakikita ko no? Pero mahal ka naman niya. Sa nakita ko dito. Meron siyang sitwasyon kasi na maaring kaya ganun nakikita ko energy kasi meron siyang sitwasyon na siguro hanggang ngayon hindi niya pa kaya pakawalan yung bagay na yun o i-let go yung bagay na yun. Kaya nakikita ko dito is a friend. Siguro hindi naman kayo lahat. If you're kung single kayo naman, ang sinasabi dito is follow your heart. Pero huwag ka magmadali. Ibig sabihin. Hinit mo mag-patient. Isipin mo muna yung sarili mo, ganyan. Kamusta yung money in the second half? Devil talaga, oh. Okay, when it comes sa money mo, hindi siya stable no? Sa nakita ko dito. Siguro hindi naman kayo lahat. Hindi siya stable. It's more on stagnant yung pera mo. Hindi ko nakikita. Oo, hindi ka naman nawawalan actually. Kontento ka. Kumbaga, na meron ka, nakakakain ka naman, nakakabili ka naman ng gusto mo, no? Pero it's more on stagnant itong situation. Sa nakita ko ito, hindi siya, siguro napapabayaan mo siya. Kasi there's a lack of success situation. Nandun yung mga sitwasyon na medyo may mga lungkot ako nakikita. Hindi siya lumalago, no? In this situation. Siguro may mga bad habit ka. O kaya naman, maaari may mga sinusuportahan ka. Meron ka talagang pinagkakagastusan.
Sa iba sa inyo, siguro makakaahon ka lang after sa September. September or October. Iba sa inyo, ganun. Dun sa party na yun, maaaring makahinga ka na sa pera mo. Hindi ganun kabonggenyos, pero at least may konting kaginhawaan, di ba? Kumbaga may konting development kahit pa paano. Pero you need to focus sa nakita ko dito kasi is more on stagnant itong sitwasyon na to. Unhappy talaga ito, no? May nakikita ako dito na cancellation, may mga sitwasyon hindi nag-fit in, mayroong mga nagkaroon ng division or a lack of support, lack of teamwork, lack of achievement talaga ito, no, yung pera mo. May mga nagkaroon ng pagpapabaya, no, sa iba sa inyo. Any opportunity. Taurus. Devil and devil, no? Ingatan niyo yung pera niyo, ha? Hindi ko nakikita yung yung success niyo. Okay, when it comes sa iba pang opportunity, may mga bagay o sitwasyon ako na nakikita dito na malalak of idea ka o malalak of plano ka dito. Siguro may mga aaksyonan ka na pag-iisipan mo na kasi it's more negativity kasi ito eh. Siguro may mga action or a lack of clarity. Ganyan ako nakikita dito or handin yung a situation na merong depression or feeling hopeless ka. No, o yung parang malilet down ka. Parang may mga ganun. Hindi naman siguro kay lahat. May mga sitwasyon na hirap kasi itong nakikita ko eh, hirap siya. Hindi siya totally hirap. Tingnan ko ha. Kanina pa ito lumalabas, labos. Yung iba sa inyo may third party Sinabi ko na pala yung kanina. O kaya hindi man siya sa third party, merong isa sa inyo may nagugustuhan na iba. Ganyan. Ay patungo na rin, 'di ba? When it comes dito, sa nakikita ko dito, maaaring may tao na maaaring makaka-receive ka ng text message or communication na makikipag-usap or makikipagbati sa iyo. Reconciliation to. Malapit to sa iyo, maaring lovers mo, ganyan. Maaring kasamahan mo sa trabaho o kaaway mo, ganyan. Na magkakaroon kayo ng peaceful situation, magkakasundo kayo. May tao na magkakaroon ng open communication or maybe partnership, union, connection, commitment. Yun ang nakikita ko dito. Parang handito rin yung kasi may taong mag-apology o magsusorry. No? Ako nakikita dito. Someone's spying. Tingnan natin. Advice Universe. Iba siguro may travel. Or maari nakapag-travel na. Okay. Advice. Ang advice sa'yo is you need to focus sa sarili mo or mag-focus ka sa mga tao na nagiging totoo sa'yo. Siyempre, magpakatotoo ka rin daw. Hindi na sinasabi dito, no? And siyempre, sinasabi rin sa'yo na kailangan mong harapin yung takot mo o kailangan mong harapin yung mga didesisyonan mo or
or kailangan mo rin magsalita, kailangan mo rin i-pursue yung mga bagay o idea mo this time. Iwasan mo din yung maging palaisip every night. Tsaka magbawi ka ng tulog. Kung hindi ka nakakatulog, magbawi ka hanggat kinakailangan. And then, may tao ako nakikita dito na may sikreto eh. Meron. Pero may tao rin ako nakikita dito na ayaw niyang sabihin yung katotohanan. Yun yung nakikita ko. Diba dito may parties, no? Kasi birthday mo. Happy birthday, Taurus. Kaya pala meron. May mga celebration or may mga getting together sa iba. And syempre, use your head or use your mind and intellect. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. No? Kailangan mo magsalita ka. May mga bagay o sitwasyon na huwag kang masyadong maging emotional or really sure peers or kasi alam mo sa sarili mo kung ano yung tamang daan para sa iyo. Yun. Mag-focus ka daw sa mga dapat mong focusan this time kasi andito si Stretch. Mag-focus ka sa sarili mo, ganyan. Kung may mga bad habit ka, alisin mo. Kung may mga toxic situation, you need to release yourself doon, mga ganong sitwasyon. You need mo kasing kumbaga you have a mission or meron kang spiritual journey na kailangan mong tutukan this time, syempre. Or nandun sa sitwasyon na mag-going toward ka to accomplish yung mga gusto mo sa buhay mo. Unfinished the unfinished. Arigato namaste, God bless.